Hello fam, welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, pupunta tayo ng Shanghai, China. Alam nyo fam, sobrang excited ako sa trip na to kasi first time ever natin na pupunta ng China. So ayan na ang fam, ihahatid tayo ni Papang, ni brother-in-law at ni Mamang. And of course si Baby Sak nandyan sa likod. And 8:30 ang flight natin pa Shanghai, 4:30 pa lang ngayon. So maaga pa tayo para sa flight natin. So fam, dito sa vlog na to, isi-share ko lahat sa inyo, lahat ng details about sa pagta-travel sa Shanghai, China. Para kung gusto nyo rin mag-travel, ito na yung guide na yon for you. So isi-share ko from the airport, yung pag-withdraw ng pera, paano tayo makakapunta sa city center, yung hotel isi-share ko, and lahat ng mga tourist destinations. I'm going to share this with you sa vlog series na to. Kaya ayan, samahan nyo ako fam, and let's go to Shanghai! But for now, punta muna tayo ng airport. So, merienda tayo, nag-drive-thru kami sa McDo. No, let's go. Okay fam, nandito na tayo sa NAIA Terminal 3. Ang aga natin sa airport, 5:15 pa lang ng hapon ngayon. And dito tayo lilipad sa Terminal 3 dahil ang airline natin ay Cebu Pacific. So nagtingin ako ng mga available airlines, no? And yung Cebu Pacific, yung nakita kong may pinaka-okay na flight, tapos mura pa, no? Kasi direct flight na yung Cebu Pac from here sa Manila going to Shanghai. Kaya na sila Papang, paalis na sila. Okay fam, pasok na tayo dito sa airport. Hello fam, so nakapasok na ako dito sa boarding gate. Mabilis naman yung immigration. Medyo natagalan na ako kanina sa check-in dahil maraming tao doon sa check-in counters ng SEB. Apparently, magkasama na pala yung domestic and international check-in counters ng SEB dito sa NAIA 3. Kaya ang daming nag-check-in. Ngayon, nasa loob na ako ng immigration. Again, ang ginawa ko lang is nag-fill out lang ako ng e-travel bago makapasok ng immigration, no? Tapos sa check-in, pinakita ko lang yung passport ko and yung visa. So meron pa tayo isang oras bago mag-boarding. So sa pagpili ng flights fam, pwede kayong mag-check sa skyscanner.com. Yun yung ginagawa ko. Or Google Flights. Doon mo makikita yung mga available flights to Shanghai. Lagay nyo lang Manila to Shanghai tapos malalatag na yung mga flights doon. So dito sa atin, may direct flight ang PAL and SEB. Nagkataon lang na mas mura yung SEB kaya yun yung kinuha ko. Meron ding mga iba, China Eastern, Cathay Pacific, pero yung iba may mga layover na. So mas maganda yung makuha yung flight is yung direct flight para nasa 3 hours lang yung biyahe from Manila. Para sa SIM card naman, according to my research, maganda daw mag-book ng eSIM, no, if you're going to China. Kasi di mo na kailangan gumamit ng mga VPN para mag-access ng mga apps natin like Facebook, Instagram, TikTok. Hindi na, no. So ako, ang ginawa ko, nag-book na ako ng eSIM sa Klook. Ilalagay ko yung link dito sa gilid. So nabook ko ito for around 1,000 pesos. Good for 1 week na siya. So kung gusto nyo rin mag-book sa Klook, ayan, ilalagay natin yung link sa description box below. And pwede nyo gamitin yung code ko na JMBanquisio Klook para makakuha kayo ng extra discounts. Okay fam, it's time to board the plane. Let's go! Hello fam, time check 12:20 na ng umaga and nandito na tayo sa Shanghai, China. Ito na ang nilalakad natin. Walkalator palabas ng passport control, immigration, and baggage natin. Mabilis lang ang biyahe papunta dito sa Shanghai. 3 oras lang. Nanood lang ako ng White Lotus, isang episode. Tapos tinulog ko na. Then pagising ko, malapit na mag-land. Ganito yung masarap na biyahe, yung mga 3 hours lang. Hindi nakakainip. Anyway, I'm so happy we're in Shanghai. Alam niyo fam, sobrang laki ng airport ng Shanghai. Paglapag pa lang, alam mo yung kita mo na yung napakalaking area tapos punong-puno ng ilaw. Ang ganda. Hindi ko lang yata na videohan kanina kasi nga antok-antok pa ako nung palapag na. Pero ang ganda. Ito na, labas na tayo. 手握紧气瓶，注意脚下安全，照看好老人和小孩，请不要在。That our luggage, mabilis lang. Ayan na. Let's go.
Dito na ako sa labas ng arrivals area. Alam nyo, ang bilis lang ng immigration dito sa Shanghai. Magpa-biometrics lang, tapos you're good. Customs, dire-diretso lang if you have nothing to declare naman. So, dito sa labas ng airport, meron din silang Family Mart. And then, doon, pwedeng mag-avail ng mga SIM cards and Wi-Fi. Ayan, bukas pa. So, meron pa kayong pag-a-availan kung sakaling hindi kayo mag-avail sa Klook. So, ayan, Family Mart. Yan ang toilet. Merong Starbucks doon. Tapos, McDonald's. So, I suggest, bago pa kayo pumunta dito, mag-book na kayo ng packet wifi sa inyo or eSIMs sa Klook. Gaya ko, sa Klook na ako nag-book ng eSIM. Sinet up ko na siya and yeah, gumagana na siya ngayon. Ngayon, mag-withdraw na lang ako ng pera before we head out. So, ito, may mga ATM sila dito sa gilid. Dito lang sa may Shanghai International Services. So, paglabas nyo ng arrivals area, punta lang kayo dito sa area na ito. Hanapin nyo lang yung Shanghai International Services. Tapos, makikita nyo na yung mga ATMs dito sa gilid. Dito tayo sa Bank of China. Ito rin yung gamit natin sa Taiwan, no? Pag nagwi-withdraw ng pera. Okay, halika mag-withdraw tayo. English. Yan. Please key in your PIN. Savings account. Withdrawal. Yuan. Okay. Sige, let's withdraw 2,500. Yan na. Ang bilis. Ganun lang kabilis pag-withdraw ng CNY. Okay, may pera na tayo, fam. O, diba, ganun lang kadali. Ayan, nakapag-withdraw na tayo sa Bank of China. By the way, fam, ang pera pala dito or ang currency dito sa Shanghai ay CNY or Chinese Yuan. And ang conversion ay 1 Chinese Yuan is equals to 7.94 pesos. So, kapag magko-convert kayo dito, convert nyo na lang sa 8 pesos. So, ganun siya. Now, may pera na tayo, may data na tayo, pwede na tayong pumunta sa city center. Ngayon, since madaling araw na 1:05 AM na, wala na tayong train na masasakyan. So ngayon, I'm going to show you yung option na magbubook ng DiDi. So yung DiDi app is parang Grab app sa atin. DiDi ang gamit nila dito sa China para sa mga ride-hailing services nila. So itatry natin gumamit nung DiDi app. In-install ko na siya nung nasa Pinas pa lang tayo. Kasi may registration na kailangan sa mobile tapos may OTP. Bago tayo lumabas, since diretso na tayo ng hotel, bili na tayo ng snacks dito sa Family Mart. Kasi baka wala na tayong mabilan doon sa hotel. Ang galing, oh. Meron silang Family Mart burger. Nakabili na ako, sandwich lang binili ko and orange juice. Ngayon, ready na tayong mag-DiDi going to our hotel. So, ito yung mga options from dito. Oh. Merong airport bus, merong metro, may maglev, may suburban railway, and e-hailing, mga taxi. So, depende sa sasakyan ninyo. Ang gusto kong sakyan dito is yung maglev, pero since madaling araw na, sarado na siya, sasakyan na lang natin yan pagbalik. So, tara! Dito tayo sa e-hailing and taxi bay. So, ito na yung DiDi app. Para lang siyang Grab din sa atin. So, ito yung pamasahe. Discount Express is 140 for CNY. And then yung Express ay 185 CNY. Okay, nakabook na ako, fam. Doon sa app nakalagay naman kung saan yung pick up. So, papunta ako ng basement 2, number 2. Doon yung pick up natin. So, baba tayo dito. Okay, nandito na ako sa basement 2. So, dito ang pick up natin ng DiDi. Okay, ito na yung DiDi natin. Hello! Okay, let's go.
Okay, nakababa na ako, fam, ng ating DD ride. Nandito na tayo sa hotel. Yan na yung hotel natin sa likod. And ang total ng binayad ko ay 144 CNY. Medyo matagal din pala yung biyahe, no? 45 minutes din yung naging biyahe natin from Shanghai Airport or Pudong Airport going here sa Shanghai City Center. And alam nyo, fam, habang bumabiyahe tayo papunta dito, na-observe ko yung Shanghai na napakalinis din pala. Grabe. Alam mo yung kalinisan levels ng Singapore, ng Taiwan, ng Japan. Ganun din pala dito sa Shanghai. Kaya na-amaze ako. Ayan, kita niyo yung mga daanan, yung mga gilid na yan, ang linis. Diba? Ang ganda. Ayan siya. Diba, ang ganda. Na-love at first sight ako sa ganda, in fairness. Habang bumabiyahe nga ako, parang, ano ba to, Korea feels ba to or nasa Japan ba ako? Kasi ganun yung feels niya. Tapos, ang ganda ng mga buildings, ang ganda ng daanan, napakalinis. Yun lang. Anyway, 2:20 na ng madaling araw. Pwede na po tayong matulog. And ito na ang hotel natin sa likod. And ang ganda ng location ng hotel natin. Kaya ako napili ito kasi may MRT siya. Dito mismo sa baba niya. Tapos, pagtawid lang, merong KFC, may Lawson pala, Pero bumili na ako ng snacks sa Family Mart. Tapos, ito na yung hotel. So, sa baba nitong hotel, yung metro station. So, madali lang tayong makakapunta sa mga tourist spots from our hotel. Tignan nyo, fam, ang linis. Okay, here's our hotel. Ang G Hotel. Tapos, ayan lang yung metro station sa katabi niya. And then, meron ding Starbucks. Diba? Halika na, pasok na tayo sa hotel. For check-in. Okay, naka-check-in na ako. Meron silang free amenities. Water. Coffee. Okay. Let's go. Hello, fam. We're here. Ang ganda ng room natin. Okay, our room is very nice. Tignan nyo, fam. Ang ganda. Diba? Hindi ko i-expect na ganito siya kalaki. Nung nakita ko siya sa website, nakita ko ang ganda ng design. Pero ang laki ng room. Parang okay na ako sa half ng room na to Pero sige, okay na yan. Since malaki yung room, i-enjoy na lang natin ang ating room. So, teka, i-check natin yung mga ilaw. Kung complete na ba. The lights. Aircon. Grabe, ang laki ng room natin. Bigyan ko kayo ng quick room tour. So, ito yung sa door natin. May separate na lavatory dito. With hand soap. Here's the toilet. Wala nga lang bidet. And here's the shower area. Nakahiwalay. Ayan. Meron ding shampoo and body soap. Okay, it's clean naman. Tapos dito natin lagay yung maleta natin. Pero maglalatag na ako ng mga damit. Kasi ang laki ng room natin. So pwede tayo maglatag ng damit dito. Or pwede rin dito sa area na to. Laki May tea set pa dito diba? Tapos queen bed. Meron tayong side tables. Dito sa side tables, nandito na yung mga switch ng ilaw. Meron ding saksakan USB. Ayan. May saksakan din dito sa kabila. Tapos meron tayong window. Pero tinignan ko yung window. Hallway ang pala natin. Ang labas natin. Anyway, meron tayong working table dito. Tapos may free water sila. Yun nga lang walang ref. So, laki ng room. I wish sana may ref sila, para kumpleto na. Tapos, ito yung TV natin. Ang laki. Ilang inches kaya to? 70 siguro.
So yeah, yan ang ating room. O diba, ang ganda fam. So ang name ng hotel natin ay G Hotel Shanghai The Bund, Tiantong Road. So nabuko ito sa Klook for around 4,700 pesos per night. Kung dalawa kayo, around 2,300 pesos per night. Gantong kalaking room na yung makukuha nyo dito sa Shanghai, no? Yun nga lang, may window tayo pero corridor, hindi yung labas mismo yung view natin. Pero okay na yan kasi namili talaga ako ng hotel dito sa The Bund area. Tapos hindi ganun kamahal. Nakita ko kasi yung mga hotels dito sa The Bund area parang nasa 6,000 to 7,000 pesos per night. So ito nasa 4 plus lang. Tapos ganito nakalaki yung room. So okay na din. So yeah, magpapahinga na ako fam. I need a shower. Mag-shower tayo, freshen up. Tapos matutulog na. 2:40 na ng umaga ngayon. Siguro mga 3:30 ako makatulog nito to 4 AM. Tapos gising siguro tayo ng mga 10. Ayan. So yeah, i-continue natin yung vlog tomorrow. Good night na muna fam mula dito sa Shanghai, China. Hello fam, good morning. So 11:50 na ng tanghali ngayon gabi. Tanghali na tayo no kasi 4 AM na yata ako nakatulog kanina and nagising ako around 10:30. And ngayon naka-ready na tayo. Today, chill day lang natin. It's a Lost in Shanghai day natin. So maglalakad-lakad lang tayo dito sa The Bund Promenade. Tapos tingnan natin kung makakatuloy tayo ng East Nanjing Road, yung parang shopping street dito. So ayan, I'm just wearing a light coat lang from Shein kasi ang temp ngayon ay nasa 11 degrees yata. Ayan, 13 degrees ang temp ngayon. So tara fam, labas tayo at maglakad-lakad tayo dito sa The Bund and Promenade. Tignan nyo fam, may robot. Ganda ko, sabi ko parang may naglalakad dun. Pagkakita ko robot. Baba na tayo. Alam nyo, makulimlim ang panahon ngayon. According din sa weather forecast, hindi talaga maaraw ngayon. But yeah, okay lang. Okay, we're out. Ito yung Starbucks. Oh. So maglalakad tayo papuntang The Bund Promenade. Malapit lang naman siya dito. Bili muna tayong kape sa Starbucks. Ayan yung mga price ng coffee nila. Okay fam, naka-take off na ako. Coffee lang tsaka isang croissant. Pero kainin ko na lang habang naglalakad para maka-explore tayo. So ito na ang nilalakad natin. Tignan nyo ang linis ng mga daanan nila. Oh. Tapos ang lakas ng hangin. I remember nung nasa Hong Kong tayo, ganitong time din. Ang lakas ng hangin na malamig. Ganon din pala siya dito. Nagbo-bloom na yung mga flowers. Sige, lakad tayo papuntang The Bund. Pagkaliwa natin, dire-diretso doon na siya. Ito na, nakaliko na ako pakaliwa. So, malapit na tayo. Andiyan na yung The Bund area. Tingnan nyo yung vibe ng nilalakad natin. Para tayo nasa Europa. Diba? Tapos, ang linis talaga. Also, na-observe ko dito yung mga motorcycle nila. Electric din ang gamit nila. Mistop na ako sandali para kainin ko na yung croissant. So, ito na yung creek sa gilid ng The Bund. Pag diretso natin dyan, pakana, nandun na yung Wangpu River. Tapos yun na yung buong The Bund, no? So malapit lang talaga tayo. Kainin ko muna yung croissant. Ang sarap ng latte nila. Vanilla flavored latte. Breakfast. Breakfast pero alas 12 na. Ang saya fam, I'm so happy na nandito tayo sa Shanghai. Tapos first impression, malinis. Ang ganda. And malamig. Buti na lang may dala akong heat tech. Pero wala akong suot ngayon kasi nga naka-light coat ako. Pero tomorrow, mag-heat tech tayo. Kasi nasa 8 to 13 yung temp bukas at sa mga susunod pa na araw. Ayan, nakita na natin ang The Bund from here. Ayan fam, ang sikat na Pearl Tower. Pero mamaya, magbibigay pa ako ng more facts about it paglapit natin doon. Pero tatawid muna tayo dito sa kabila kasi tignan nyo, may cherry blossoms. Makulimlim nga lang kaya parang hindi makita masyado. Pero ayan, may cherry blossoms na dito. Tawid tayo dito sa bridge. Oh, huminto muna ako saglit. Tignan nyo naman ang cherry blossom sa likod natin. Napakaganda, di ba? Kahit na makulimlim ang panahon, na-appreciate pa rin natin yung ganda niya. Ayan. Spring na! Anyway, diretso na tayo ng The Bund. Yung hotel natin to The Bund, parang mga nasa 15 minutes din pala. Pag sa mapa kasi tinignan, parang ang lapit-lapit na. Pero anyway, yung 15 minutes na yun, medyo malapit na rin naman yun. No? And at least nakakuha tayo ng mas murang-murang hotel kesa dito talaga sa mismong area ng The Bund. Mas mahal yung mga hotels dito.
Okay fam, nadaanan ko itong Union Church habang naglalakad papunta sa Daban. So itong Union Church is a former Protestant church and Gothic style siya na building na ginawa noong 1886. So noong mga panahon na ito, marami daw mga factory offices ang nag-house dito, no? And later on, naging part na siya ng restoration efforts ng Waitan Yuan project dito sa Shanghai. Malapit na tayo sa Daban Promenade. So nadaanan natin tong Waibado Bridge or tinatawag din na Garden Bridge. So ito daw ang first all-steel bridge and the only surviving example ng isang camelback truss bridge dito sa China. So yan, ang Waibado Bridge. Tapos dito sa kabila, Daban Promenade na. So tara, diretso tayo dito. Okay, narating na natin ang Daban Promenade. Ang ganda, oh my god. Yun nga lang makulimlim, maganda sana kung maaraw, no, para mas maganda yung video natin. Anyway, ito na yung naghahati sa river and sa creek. So itong creek na to is called the Suzhou Creek. Yan. Ito yung dinaanan natin kanina galing doon sa hotel natin. Tapos sa end ng Suzhou Creek is the Wangpu River. Yung Wangpu River, nandito na ang Daban Promenade. Wow. Ayan fam, nandito na tayo sa promenade and ang lamig po dito. Ayan ang view natin, napakaganda. And magbibigay lang ako fam ng some interesting fact about Shanghai. Number 1, alam nyo ba na ang Shanghai ay ang third world largest country? Unang-una dyan ang Tokyo, pangalawa ang Delhi, and pangatlo ang Shanghai. Number 2, alam nyo, nandito pala sa Shanghai ang world largest metro. One of these days, sasakay tayo sa metro para ma-experience din natin. Number 3, nandito rin sa Shanghai fam ang ikatlong tallest building in the world. Ayan, nasa sa likod natin, medyo natatakpan lang ng ulap. Ang Shanghai Tower. Ayan siya. Number 4, itong Shanghai fam used to be a tiny fishing village dito sa China. Pakita natin yung map ng China dito and i-highlight natin yung Shanghai. Kung makikita nyo, nasa eastern side siya ng China and ito yung city na malapit sa dagat, no? Kaya fishing village ito dati and marami ring mga water towns na nandito ngayon sa Shanghai. So yan ang mga interesting facts about Shanghai. And ito namang Daban, kung nasa saan tayo ngayon, noong 19th century, nag-transform ito bilang isang bustling hub of global commerce. Since nandito nga siya sa port area, so nauna itong Shanghai no, na mag-open sa mundo para magtanggap ng mga goods, makipag-trade ng goods. So naging center siya no, of global commerce dito sa China. And alam nyo, nagsimulang umusbong itong Daban noong late 1800s to early 1900s. And marami daw na itayo ditong mga banks, trading houses, mga consulate offices. Kaya kung makikita nyo, napakaganda ng mga buildings dito fam. Gawa sa mga British colonial style and neoclassical buildings. Kaya kung titignan mo, sabi ko nga kanina, para tayong nasa Euro kasi British colonial style ang mga buildings dito and neoclassical. Mamaya lalakarin natin yan para mas malapitan natin yung mga buildings na yan. So yung Daban, tinatawag din pala siyang Waitan. So yeah, magpipicture lang muna ako saglit tapos lakad tayo doon. Halika, maglakad na tayo doon ang Daban Promenade. Ito famo, monument under the protection of Bureau of Culture and Tourism of Wangpu District. It's a hydrometric station dito sa Wangpu Park. One thing I noticed here pala, ang daming mga pulis na nagpapatrol dito sa band area. So kung nandito kayo sa promenade and naghahanap kayo ng toilet, ito siya. Dito lang sa may police area banda, pababa dito. Ito na yung mga British colonials and neoclassical buildings na sinasabi ko sa inyo fam. So mga banks, trading houses, ayan o, Shanghai Clearing House, China, Everbright Bank. Nakita ko kanina yung ayun, ICBC, Bank of China. So ayan, kita nyo para tayong nasa Europe, 'di ba? Pag tinignan mo yung mga buildings na ito, ang ganda. Okay fam, alam nyo may nadaanan akong photographer dito. Maraming mga nag-o-offer pala dito. Mga photographers sila. Tulad nung ginawa natin sa Kazakhstan. So meron din dito. Sa Manila meron din diba sa Luneta Park. Pwede ka magpa-picture. So dito, 30 RMB yung price nung per picture. Tinanong ko pwede bang isa lang, pwede bang tatlo lang. Pwede naman daw. Kung ayaw ko daw, pwedeng hindi mamili. Diba?
So, let's go pa picture tayo para may maganda tayong picture ng The Bund dito. Ayan siya. Can you say hi? Are you blooming? Yes! Ita-transfer daw niya yung soft copy sa akin. Okay. You'll take better pictures daw. Lagay ko muna kayo dito habang tayo magpo-photoshoot. Now we're gonna choose photos. Cash? Yeah, okay. Okay. 100. Okay, thank you. Ayan, 100 fam for photos. Yeah. Pinascan niya ako ng Alipay. Okay. Airdrop. Airdrop. 对 everyone. It's everyone. Yeah. Say hi to the vlog. Okay. Okay. Thank you so much. Have fun. Bye. O diba ganun lang kabilis? Although 100 CNY, kano yun? 800 pesos for 4 photos. Parang 200 pesos each. O sige na, okay na. Ang mahalaga may mai-upload ako sa Instagram na magandang photo ng The Bund. Yan, meron din nagtitinda dito ng mga soft drinks and all. Dito sa kabila, mga official. Ayan o, naka-uniform sila. Wow, ang ganda dito. Grabe no, first impression ng Shanghai. Ang ganda talaga. Maganda, malinis. Ang ganda ng mga buildings and all. Pero malamig. Okay fam, ito na ang East Nanjing Road. Ito yung sikat na shopping street dito sa Shanghai. Ano oras na ba? Alas 3 pa lang. Kasi plano ko rin pasukin yan. Tapos balik tayo mamaya dito sa The Bund pag gumabi na. No? Para makita din natin na umilaw yung mga buildings nila. Sige, pasok tayo dito siguro sa East Nanjing Street. So ito pa yung mga buildings dito fam. We can see the Bank of China, yung pinakita ko kanina. Tapos itong The Swatch Art Hotel. This one. The Swatch Art Peace Hotel. Tapos katabi niya is yung Bund 18. Tapos nandito rin pala ang Customs House, no? And katabi niya yung old HSBC building banda doon. Alam nyo fam, ang meaning pala ng HSBC ay Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Ngayon ko lang nalaman. Ito na ang buong promenade. Kaya pala naalala ko nung time na may picture ako nun sa Hong Kong. Tinanong ako ng isang colleague ko kung sa Shanghai daw ba yun. Kasi parang halos kamukha din pala niya yung sa Hong Kong, diba? Yung sa Avenue of Stars banda and Victoria Harbor. So yan, ang promenade. Medyo foggy and makulimlim. So tara, maglakad tayo ngayon dito sa East Nanjing Road, yung shopping street dito sa Shanghai.